Ayan, so ayan, start na tayo. So, maganda gabi sa inyo. So, start tayo kay kay DXY. So, dito muna tayo sa sa daily natin. Or weekly. So, dito sa weekly, although makikita na Ayan, so although makikita natin yung yung weekly ay bullish pa rin siya, pero baba tayo ng daily kasi since daily naman tayo nag-TTA. So sa daily natin, yun nga, nagkaroon ng impulsive move. Ilang beses ko itong TNA. So ina-expect ko siya na dito, nabasag to, pero wala pa ako nakikita retracement. Bullish pa rin to si DXY. Strong bullish, oh. So bihira lang magkaroon ng ganito yung market, no? Na walang pullback na nangyari, tapos dire-diretso siya paangat. So expecting sana tayo dito ng nung unang TA ko, expecting sana tayo dito ng pullback sa buy side liquidities, pero kung makikita natin, ito no, wala pa tayong candle closing or nagkaroon ng candle closing above this buy side liquidity. So I believe na strong momentum pa rin to pataas. Ang isa kong inaantay kung saan siya magre-retrace is dito sa FVG natin na weekly. So sa FVG weekly, once na makakita ko ng pagangat yan, so yan kasi yung target niya na ngayon eh. Kasi wala siyang pullback pang nangyayari. So dito tayo sa FVG. Once na maglaro ang price dyan, dito nag-expect ako ng pullback pababa. Since sa daily kasi, downtrend tayo. Downtrend yung DXY. So ayan o, dito yung FVG weekly na to, ito yung na-expect ko na magkaroon ng price action or rejection dito sa area na to. Yan na yung nakikita kong isang pupuntahan ni DXY bago siya bumaba. So, I believe na aangat pa to for the next days or weeks kung gaano ka volatile yung market ng mga susunod na araw. Ito yung na-expect kong target niya. Ayan, so next, so baba tayo ng 4 hours time frame. Ayun, wala pa talagang signs of weakness na nakikita. Nag-close pa yung mga candles dito sa taas ng buy side liquidities na to. Then mas lower pa tayo sa 1 hour. And sa 1 hour naman, dito sa 1 hour meron tayong makikita na nagkaroon ng shift. Ito kasi yung last swing. Makikita natin ito, wait lang. Makikita natin dito is yan. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Ayan, nabasag. Ayan, nabasag tong last swing low na to. Or last swing low na to. And then, nagkaroon ng candle close, body candle close. So, expect natin na nangyayari na tong pag-angat is pullback. Pero, I believe na sa higher time frame natin na kukunin niya pa tong FVG weekly na to. Since dito nagkaroon siya ng, I believe na manipulation lang to, nangyayari na to ng pagbaba na to. Although may shift na siya sa 1 hour, pero higher time frame kasi mas madali makita kung saan talaga papunta ang market. So, eto, nagkaroon lang siya dito ng retracement sa 1 hour time frame. Itong, yan? Itong retracement yan. I believe manipulation na naman yan kasi nagkaroon ng change of character or market shift dito. Then nag-close, tapos unti-unting umakit yung market. So since wala pa siya dito sa objective niya na to, itong FVG weekly na to, kumuha lang yan dito ng liquidity sa lahat ng mga naka long position dito sa area na to. Kung saan kasi nagkakaroon ng magandang swing, doon kasi yung mga stop loss ng mga karamihan ng trader. So get liquidities, then aangat. So yun ang nakikita ko kay DXY. So bullish ako kay DXY hanggang doon sa FVG weekly. And then, kung pupunta naman tayo kay Euro, si Euro, TA natin ng daily, no? Euro, daily, yeah. So, kay Euro naman,
Dito kay Euro, I believe dito, nagkaroon siya dito ng, although sa pinaka-higher time frame, sa weekly, bullish pa siya, pero dito nakikita natin sa daily na to, meron na siya, ito, bearish tayo dito sa area na to. Dito wala rin swing na nangyayari. Tuloy-tuloy ang pagbaba niya. So kung i-SMT natin siya kay DXY, pwede pang bumaba tong si Euro. Pero ito, nakakita tayo ng ito, gatong candles. Itong engulfing candles na to, or yung halos same yung ano niya, yung candles niya. Kung bababa tayo ng 1 hour time frame, check tayo kung may shift market structure. Although wala pa tayong nakikitang shift. Ito yung in-expect ko nung nakaraan sabi ko, tiniay ko to, pag ito nabasag, kasi ito yung last swing low. Once ito mabasag, then mag-close yung candle. Although nag-close to pero maliliit, hindi ako convinced sa ganyang candle, gantong candle kaliliit. Gusto ko kung magkaroon man ng shift market structure na yan, gusto ko yung candle is umakyat lagpas mga ganyang kataas, tapos bago siya bumaba ulit. Then aangat siya. So itong shift na to, I will not consider this as a valid market shift structure. Pwede pa itong bumaba since hindi ganun nag-close. Pwede pa itong bumaba. Anong target na to? Meron tayong kung titingnan natin yung FVG, ito. Meron pa tayo dito sa daily na naiwan dito. May FVG pa dito. Pwede niyang kunin pa to. Then magkaroon ng price action dyan. Dyan maglaro ang price. So, I believe na bababa pa to si Euro. Para dito maglaro yung price. Then magkaroon ng konting pullback ulit. Tsaka dito tayo maghahanap kung saan pupunta yung market, kung sakaling mag-react siya dito sa price na to. Kung mag-react siya dyan, then umangat, then possible pwede tayong kumuha ng long entry. Pero mga target lang natin is mga minimum lang kasi yung daily natin is downtrend. Although yung weekly natin is uptrend pa rin, pwedeng dito yan kunin niya to. Pwedeng kunin niya pa to. Itong last swing, swing. Kasi from September 26, 2022. Kung dito, marami pang mga naka-position dito ng September, kung nag-long sila dyan, profit pa rin sila. So, ayan yung, ganun kasi naglalaro yung market natin. Kumukuha muna ng liquidities bago talagang tuluyan umakyat. Pero, medyo matagal pa yan kung sakali. I believe na dito muna tayo mag-focus sa mga swing na yan, yung mga internal swing. So, yun nakikita ko Euro, I believe na bababa pa siya. Then, dito pwede tayo mag-long dito kung pumunta na siya dito. Pero kung titingnan natin ito yung 1 hour, yun nga, yung 1 hour kanina, ayan, sabi ko kung mabasag to, potential magkaroon ng long entry, pero nabasag nga pero hindi nag-close yung candle. So nag-close yung candle pero hindi ako ganoon ka-convince kasi maliliit tong candles na to. Pwedeng kinuha lang yung mga FVG dito. Etong FVG na to. May FVG kasi dito Check natin sa 4 hours para mas makita. Ayan. Mas maganda kasi mag-TA sa higher time frame May FVG na kinuha diyan. Pwedeng kinuha niya lang yung FVG na yan, tsaka siya bumaba. Kasi, ito kung titingnan natin to sa much lower time frame, swing to swing yan. Then, kinuha niya, and to take note the liquidities, tsaka siya bumaba. So, yan yung nakikita ko kay Euro. Then, kay GU naman, GU tayo, sa daily, si GU. Ayan, sa daily natin si GU, ayan, nagkaroon na siya ng market shift structure dito. Downtrend na ako dito kay GU. Ito yung market shift structure niya sa daily. Then, kinuha niya pa yung another sell side liquidities dito.
Then, ano pa next niya gustong kunin? Pwedeng kunin niya tong sell side liquidities na to. Or, itong mga FVG na to, yung mga naiwang FVG na to, bago siya magkaroon ng pullback. Yan, pullback. Ay, FVG pala, sorry. FVG. So, dyan sa FVG na yan, pwedeng bumaba pa tong, since, gantong gusto kong candle closing ang nakikita, kung talagang bababa ang market. Halimbawa, bababa ang market, hindi siya magkakaroon ng close lang dito sa area na yan. Gusto ko ganito nakikita ko. Para ma-consider ko siya as kung saan talaga yung trend. Ano, kita mo, dire-diretso yung pagbaba niya. Meaning, malakas yung selling pressure. Malakas yung selling pressure, then yung pag-angat na to, pullback, para dumiretso ulit to pababa. Kung ipa-plot natin yung fib, pwedeng kung saan yung retracement niya na yan, pwedeng dito maglaro sa 50% na to or dito sa 61.8 nito. Pwedeng umangkat yan since nagkakaroon na dito ng momentum na pag-akyat kasi dito may natamaan siyang FVG na sa daily. Yan, tinamaan niya to. So, nag-react yung market. Yan, nag-react yung price, no? Pagka-react ng price, at pagka-baba ng price, then, pwedeng magkaroon ng retracement dito sa 50% or dumiretso 61.80, then, bumaba dito sa mga FVG na to take out this mga liquidities na to. So, pwedeng kunin niya tong last swing high na to, yung last swing high na to, take out the liquidities para tuluyan siyang bumaba. Since, downtrend tayo kay GU. So, kung bababa tayo ng 1 hour time frame, ayan, 1 hour time frame dito, wala maayos na swing. Ito yung naabangan ko, wala maayos na swing na ako nakita dito. Gusto ko sanang sakyan to paakyat. Pero wala akong nakitang swing dito. Wala akong makitang market shift structure. Tsaka kasi tinan mo, impulsive yung yung pagbaba niya. Napaka-impulsive. Walang maayos na market structure. Gusto ko kasi makita ako ng mga swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low bago ako tuloy mag-entry. Dito kay Gio, wala akong nakitang entry. Although, nitong last talaga, no, napakahirap mag-entry sa market noong September na to. Sana ngayong October na ngayon, magkaroon tayo ng maayos na na setup. Sana, then magka-profit naman tayo. Ayun. So, then, next natin is yung ano pa ba? Itong gold. So, tiyain natin si gold, no? Dito kay gold. Dito kay gold. Kung sa daily natin siya titingnan. Ito, no? Ito last, yung mga Pasko na TA. Na-expect ko siya dito na magre-react. Dito sa FVG na to. Kasi yan yung naiwanan. Although, kung titingnan natin sa pinaka-higher time frame, which is weekly, bullish pa rin tayo kay gold, no? Bullish tayo, pero, and then, kung bababa tayo ng daily, nagkakaroon siya ng mga pullback dito. Itong area na yan, pullback to. Ay, put ka na. Itong area na to, pullback ang nangyayari na yan. Ayan, kasi kita mo dito, higher highs, higher low, higher highs, higher low. So, dito medyo deep na yung yung pullback niya, no? Kung ipa-plot natin tong Fibonacci retracement natin. Ganun. Ayan. Kung ipa-plot natin, discounted price na siya, no? Napaka-discounted price na siya. Pero, ang hindi lang ako masyadong sa sobrang deep ng pag nito ni gold, pwede niyang kunin tong sell side liquidities na to. Tapos, if ever, dito tayo titingnan natin kung saan yung pupunta yung market na to. Kung sakaling gusto ko i-taken out niya muna to, gusto ko i-taken out niya muna yan, dito ako maghahanap kung saan talaga pupunta ang market.
Once na maglaro ang price dyan, hindi nag-close ang candle body, then magkaroon ng market shift structure or market shift structure na pataas, ay maglolong ako dito sa area na yan. Then kung hindi, pwedeng ang mangyari niyan is butasin niya yan, mag-close ng candle dyan, then umangat, then bumaba ulit. So magkakaroon na tayo ng downtrend once na mabasag tong sell side liquidities na to. Ayun yung nakikita natin sa daily kay gold. And then kung titingnan natin yung 4 hours, no? Titingnan natin downtrend pa rin si gold kasi ito yung last swing low. Ito yung last swing low niya, then nag-close ng yung candle, ba't wala? Ito yung last swing low. Ayan, no? Nag-close, ang laki ng close, so diretso baba. Then pwedeng kung magkaroon ng market shift structure dito sa mga lower time frame, pwede natin to sakyan sa I believe sa 50% dito. Pwede tayo mag-entry dito sa 50% or not entry, basta wait tayo ng confirmation bago tayo mag-entry. Depende kung anong time frame yung tinitingnan nyo. Kasi ako more on swing kasi ako eh. Nag-intraday ako pero bihira lang. Kasi mas pinagpopokusan ko yung higher time frame kasi mas maayos tingnan kumpara sa lower time frame. Ayun, so ayun siguro muna. Ay then ito last natin yung USD CAD, no. May ako dito, may position ako dito kay USD CAD. Saan ba yan? USD CAD. Dito naka-swing ako dito. Dito pinakita ko to sa sa GC natin. Ay sa Discord natin. Kasi bakit ako nag-short entry dito? Kasi kung makikita niyo yung daily natin. Etong daily natin, no, nagkaroon na, although consolidation yung daily natin, pero ito nabasag. And then nag-close yung candle natin. Then ayan, nagkaroon siya ng shift market structure pataas. So I believe na bababa ito. Pero nung dito ko sa 4 hours kasi ako nakatingin. And then ito yung buy side liquidities na to nakuha. Pagkakuha niya na yan, nagkaroon ako ng confluence na ito. Ni-reject niya tong area na to. Swing ito, may swing kasi ako nakita. Ano, steep yung pag-akyat, then nagkaroon ng swing, angat, then biglang baba. So ayan, nag-close yung candle, daming candle, ang laki. Very momentum yung pagbaba niya. Then saan ako nag-entry diyan? Nag-entry ako sa 50% dito. Pero ayun, nagkaroon ako ng profit, pero nangyari nung Friday bigla siyang umangat. Pero medyo malapad naman yung stop loss ko dito. Once na ma-break to, then invalidate yung position ko na to. Dito sayang, pero ganun talaga ang trading. Although dito sa 61.8 nire-reject siya. I'm not sure kung ito yung i-respect niyang price. I-respect niya yung price na to, then tsaka siya bumaba. So dito medyo negative ako dito kay USD CAD ngayon. Pinost ko to dito, running profit ako dito mga around $300. Then hindi pa ako nag-break even kasi swing to eh. Swing trade ko dito. So kaya ngayon medyo negative siya ngayon. So ito yung invalidation point ko. Once na mabasag to, then invalidate yung yung TA ko or yung trade ko kay USD CAD. So ayun yung USD CAD natin. And then what else? May gusto ba kayong mga pa-TA? So dalawa lang yung umattend, no. Si WinOFX 2018 tsaka si Lodi Jordan. Ayun, kumusta kayo mga Lods? Dalawa lang kayong umattend eh. Medyo busy ata yung mga natin. Yung mga ka-group natin. At silipin natin si Bitcoin, no? Silipin natin si Bitcoin. Saan ba yun? Bitcoin.
Dito kay Bitcoin, kung check natin yung daily. Daily natin bullish pa rin yung Bitcoin, no? Bullish pa rin tayo kay Bitcoin. Medyo matumal ang galaw ngayon ni Bitcoin kasi nagkakaroon siya ng consolidation dito sa area na to. Dito siya naglalaro sa 28,200 hanggang sa 24,600. So, medyo consolidate. Mahirap maghanap ng position kasi wala pa ako nakikitang shift. Although dito, at ito yung last swing niya. Ito yung, kasi ito yung, titingnan natin yung swing niya dito sa, i-weekly na lang natin para mas okay. Titingnan natin tong, nagkaroon siya ng swing dito, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, then hindi nag-close yung candle na to, then nagkakaroon consolidation dito sa area. Dito sa, kita mo naman daily yan pero consolidate, no? Kaya napakahirap mag-position ngayon kay Bitcoin. Pero kung bababa tayo ng ng 4 hours time frame, wala pa rin. Wala pa rin ako nakikitang movement na kung saan siya pupunta talaga kasi consolidate pa rin talaga. Dito naglalaro yung price. Yan. So, I believe kung gusto umakyat ito ni Bitcoin, gusto ko bumaba muna siya dito to taken out this sell side liquidities, itong liquidities na to. Pero ayan, gusto ko basagin niya muna yung liquidities na yan bago kung talagang aakyat siya. Pero bullish ako kay Bitcoin. Pero wala pa ako nakikitang setup na gusto niya po umakyat. And then kung mag-short man ako kay Bitcoin, possible ito pag nabasag niya to. Ito. Gusto ko mabasag niya muna to bago ako mag-short. Kasi nasa box tayo, consolidation box tayo. So, dyan naglalaro yung price. Gusto ko mabasag niya muna to bago ako mag-short. Kung sakali maglolong ako, gusto ko mabasag muna to bago ako mag-long. So, yun yung nakikita ko Bitcoin. Hindi ko naman to tinitrade ng mas lower time frame kasi medyo manipulated kasi yung crypto. Tsaka, hindi ako masyado ngayon nagtitrade sa crypto. Ayun. So, itanong ba kayo mga lods? Wala naman. Naintindihan naman lahat. Wala nagre-react So, ay, kumusta lods? Ano ka lang silent type ka lang, no? Hindi ako nakapag-trade loads. Busy masyado sa trabaho. Ganun talaga, lods. Okay yun kasi yung trading, nandyan lang naman yan. Hindi naman nawawala yan. Mas maganda pa rin magtrabaho kaysa yung mag-trade tayo habang although gawin nating part-time lang tong trading kasi syempre 'di ba pag wala masyadong ginagawa doon tayo mag-trade or kung may setup trade natin kung wala edi wala pagpilit matatalo lang tayo kasi ito trading talaga hindi ko to nakikita as talagang hindi naman sa pag-aano ha ang trading ginagawa ko lang siyang tawag doon other source lang hindi ko siya ginagawang main source kasi pag ito ginagawang main source hindi mo kasi kontrolado to unlike sa trabaho pag pumasok ka lang sa trabaho may sahod ka dito pag wala talaga pag talo di ba kaya talaga hinay lang hindi wag natin pilitin wala talaga tayong pambili ng or pang capital lang malaki kasi yung mga nakikita natin sa social media na ang lalaki ng profit, feeling ko mas malalaki patalo nila kaysa profit nila. Hindi ako pabilib sa mga ganun. Kasi tayo experience na natin yan as a trader, di ba? Alam natin yung nangyayari na yan. Yung talo. Ako sa totoo lang, malaki-laki na rin, no? Malaki-laki na rin yung talo ko. Pero sineserve ko lang yun as
as ano lang talaga, tuition kung talagang yun lang talaga. Tsaka may limit ako. Halimbawa, bumili ako ng funded. Funded kasi ako, hindi ako nagla-live. May live ako. May live ako pero kinuha ko kasi mas gusto ko yung funded. Depende lods kung anong account yung kukunin mo. Kasi mayroon naman sila mga maliliit na account, halimbawa $6,000 account. Mabibili mo lang siya pinakamababa nun $59. May 6,000 account ka na. Pero hindi lahat 'yun makukuha mo. Ang makukuha mo lang doon is kung ano lang yung daily drawdown na 'yon. Halimbawa, 10% nun, 'di ba? $600, 'yun lang yung yung kaya mong ipatalo. Pero at least yung risk management mo, once na bumili ka ng account, alam mo na yun lang ang kaya mo ipatalo. Hindi na siya dumadagdag. 'Di ba? Pero okay din, at least kontrolado mo yung pera mo kasi pag live yung pera mo, halimbawa may sabihin natin may $1,000 sa account ka tapos trade mo depende sa ano ba nire-risk mo lods? 2% 2% ka ba per trade? Yung nakadepende ka sa lot size. Oo, oo. Oo, okay lang yun. Oh, percentage. Meron makikita ka nun, halimbawa, ang capital mo is $1,000. Ang 2% nun, ano ba yung 2%? Sorry, hindi ako masyado sa math. 2% times uh, 10 ata, 10? 20 so magtatalo ka, $20 lang yung mawawala sa iyo. Halimbawa, yun lang ang capital mo, yun lang ang ina-allowed mo mawala sa iyo. Kunwari nag-trade ka ngayon. Trade mo, once na matalo ka, $20. Pero mas maganda kung depende sa risk reward mo. Sa risk reward mo. Halimbawa, 1 pag nagte-trade ka balods, ano ka, 1:3, ganyan, 1:2, hindi ba ganun yun? Paano ka ba magkuha ng profit? Halimbawa, nag-profit ka na. Hmm. Halimbawa, profit ka na ngayon. Nakikita mo profit. Aki- may yun yung pinaka-limit mo.